Again mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Sa video na ito mga kaibon, sasagutin natin yung katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung una na katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, tanong ko po kung green, split opa, split ino, ang kak, tapos ipare sa opa, lutino, ano po ang posibleng inakay? Thanks. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Baka meron kayong mga ganitong klase ng parisan, pakitandaan po ng mga magiging ID ng inakay nila. Kapag po nagpares tayo ng kagaya nito, green, split opa, split ino, pinares natin sa lutino opa na hen, ang magiging ID po ng inakay nila ay kapag po visual, pwede po ito maglabas ng lutino opa na kak, pwede po ito maglabas ng lutino opa na hen, at pwede po ito maglabas ng lutino split opa, at pwede po ito maglabas ng normal na lutino na hen. Sa mga non-visual naman mga kaibon, ang pwede po nitong ilabas, pwede ito maglabas ng opaline kak, split ino, pwede po ito maglabas ng opaline hen, split ino. Pwede po ito maglabas ng split opa, split ino. At pwede po ito maglabas ng normal hen, split ino. So yan po ang magiging ID niyan. Baka meron sa mga kaibon natin dyan ang meron ganitong klase ng parisan. Tandaan nyo po yung sinabi ko dahil yun po ang tamang ID ng mga inakay. So yan po yung unang katanungan sa atin. Sana po nasagot ko ng maayos. Pangalawang katanungan sa atin mga kaibon. Good day, good evening po. Tanong ko lang po, pag sinabi na matured, yan na rin po ba ang breeding age? At normally, ilang months na masasabi na breeding age or matured? At meron po ba itong pagkakaiba sa age ng magkaibang mutation? Maraming salamat po. Mga kaibon, dito sa tanong sa atin sa panghuli, kung meron ba itong pagkakaiba sa age ng magkaibang mutation, wala po. Mga kaibon, pag sinabing matured, talagang 1 year pataas. Yan po ang sinasabing matured. 1 year pataas, masasabi na natin yan na matured. Pagdating naman sa breeding age, 7 months pataas. So yan po mga kaibon. Pag sinabing breeding age na yung alaga natin, nangangahulugan 7 months pataas na ang ibon. Kapag naman sinabing matured na ang ibon natin, nangangahulugan, ito po ay 1 year pataas na. So sa mga alaga natin, normally ito na nagkakaroon ng kumbaga nasa breeding stage, nasa 7 months or 8 months pataas. Kapag nasa 7 months or 8 months pataas na yung alaga natin, yan na po ang breeding age po nila. Pwede na natin yan i-breed, or kung nasa breeding cage na yan, uso na po yan na magbe-breed sila kung kak at hen yung parisan natin. Sa mga ganyang klase ng edad na 7 months pataas, bigyan nyo lang po yan ng nesting material, sila nang bahala dyan. Dahil kumbaga yan na po ang pinakang unang step ng proseso ng pagbe-breed nila. Bigyan nyo ng nesting material, lagyan nyo muna ng nest box, yung breeding cage, bigyan nyo ng nesting material, tapos i-condition nyo yung katawan, sila na po ang bahala sa pagbe-breed dyan. Kumbaga tayo tumutulong lang sa kanila kung paano sila magbe-breed na nandito po sa loob ng mga ibon na natin. So yan po yung pangalawang katanungan sa atin mga kaibon. Pangatlo na katanungan ng kaibon natin. Good evening po idol. Tanong ko lang po kung nagagamot po ba ang heat stroke na ALBS? At kaya pa kaya makarecover ang mga na heat stroke na ALBS? Sana po masagot ang tanong ko. Salamat idol and God bless. So itong mga ganitong klase heat stroke, nakukuha to kapag talagang sobrang init ng panahon. Hindi lang naman sa tao nagkakaroon ng mga heat stroke, at hindi
Hindi lang din po sa mga alaga nating ibon na nagkakaroon ng mga heat stroke. Lahat po natatamaan po nito kapag sobra ang init ng panahon. So paano ba natin maiiwasan na magkaroon tayo ng ganito sa mga alaga natin? Unang-una, tingnan nyo yung surrounding ng mga ibonan po ninyo. Kapag mainit, maglagay kayo ng electric fan. Kung may mga bintana yung pinaglalagyan ninyo ng ibonan, kung nasa loob man yan, kung may bintana, buksan po ninyo yung bintana para makakuha ng kahit papano ng hangin. Kung wala, mas maganda palagi may electric fan. Yung iba nga nating mga kaibon, talagang yung may kaya, maganda yung buhay, talagang mga de-aircon pa yung mga alaga natin. So halimbawa, meron namang electric fan, dahil nga sobrang init ng panahon, wag po ninyong bulabugin yung mga alaga po ninyo. Dahil kapag na-stress yan, isa rin po yan sa nakakadagdag para magkaroon ng heat stroke din yung alaga natin. Dahil kapag sobrang init ng panahon, yung alaga natin, nai-stress din yan. Kaya wag natin bulabugin para yung resistensya ng alaga natin wag po manghina, para po malabanan niya yung init na pwedeng ika-heat stroke niya. Kaya kapag sobrang init, wag bubulabugin yung alaga natin. Hayaan lang sila. Mas maganda kung meron kayong spray bottle or kahit wala kayong spray bottle. Halimbawa yung alaga natin, meron silang sariling painuman, sariling patukaan. Ngayon, maglagay kayo ng clear na tubig doon sa kanila. Kusa po yan naliligo kapag sobrang init. Kusa po yan maliligo. Kung meron kayong maliit na baunan na kasya na pwedeng maipasok doon sa cage, ilagay nyo po doon, lagyan nyo ng clear na tubig. Kusa po yan talagang maliligo dyan mga kaibon. Hayaan nyo lang sila, kusa silang maliligo dyan. Ako ginagawa ko yan sa bawat pares ko. Halimbawa naligo yung isang pares, ilipat ko yung palitan ko ng tubig, ilipat ko naman sa kabilang pares. Kung hindi sila maligo, ibigay natin sa ibang pares, ganun lang yun. Ganun po ang ginagawa ko. So pwede po yan makatulong para maiwasan or mahimasmasan or mabawasan yung init ng katawan ng mga alaga natin. Pangalawang dapat natin gawin, magbigay tayo ng dextrose powder. Halimbawa, sobrang init na ng panahon, hapon, mga 1 or 1 PM, pwede na kayo magpalit ng, halimbawa, nagbigay ka ng vitamins ng umaga, pwede na kayo magpalit ng tubig na merong dextrose powder. So, yun po ang ipainom po ninyo sa mga alaga natin. Ang dextrose powder kasi nakakatulong yan para kahit papano mawala yung stress ng ibon at magkaroon po ng energy yung katawan para malabanan po yung tinatawag na heat stroke. Ngayon mga kaibon, dito sa mga na heat stroke na ibon, bibihira po nakakasurvive. Ang iba talagang dot spot, yari, talagang laglag dahil kumbaga hindi talaga kinaya. Pero sa mga nakaka-recover, sa mga medyo talagang naka-recover sa init ng panahon, ang maganda dyan, araw-arawin mo, painumin mo po ng dextrose powder. Araw-araw hanggang sa lumakas yung alaga po ninyo. Halimbawa nakita po ninyo, naaktuhan talaga ninyo na talagang parang na heat stroke na yung alaga po ninyo, paliguan nyo lang po yan. Mas maganda kung magpapaligo kayo, huwag po isama ang ulo. Huwag nyo po isama yung ulo na papaliguan. Mas maganda po katawan lang. Basa-basain po ninyo yung katawan. Tapos ilagay nyo po sa hindi mainit. Mas maganda kung merong malapit na pwedeng paglagyan ng electric fan, itutok nyo po ron para kahit papano ay mahimasmasan. Doon sa pag-recover, yun po, dextrose powder lang ang ginagamit ko dyan hanggang sa lumakas po yung ibon. Swerte natin kung makasurvive. Kung hindi, talagang hanggang doon na lang po yung kapalaran ng alaga natin. So yan po ang ginagawa ko sa mga alaga natin na ibon at paggamot natin sa mga nagkakaroon ng heat stroke. So yan po. Panghuling katanungan sa atin mga kaibon. Tanong po kaibon, ang back to back ko na green o pa split ino, nag-anak siya ng 2 red eye.
Tapos naman ngayon, nag-anak naman siya ng dalawang itim na mata. Isang green opa at isang white bull. Ang tanong ko, ang white bull ba opa na din yon? Mga kaibon, kapag po nagpares tayo ng kagaya nito, back to back na opaline, lahat po ng iaanak po niyan, mapa white bull man yan, yellow bulls man yan, green pastel man yan, or kahit anong kulay man yan, lahat po yan opaline. Dahil po ang parent pareho pong opaline. Kapag po parehong opaline ang pinagpares natin, lahat po ng ilalabas niyan, mapa-visual man or non-visual, lahat po yan opa. So doon sa kaibon natin na nagtanong, yung white bull daw niya kung opa, opaline po yan dahil back to back opa yung parent. So yun po yung mga katanungan sa atin ng mga kaibon. Sana po nasagot ko ng maayos yung katanungan po ninyo mga kaibon. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Diyos mabalos po sa inyo gabos. Thank you po.